umpisahan na natin yung nangyari kanina. Napala natin sa Maris direct to the point na tayo. So yung ano masasabi mo dun sa oral argument ni Sheldon ko? Napakaganda o talagang maganda-maganda? Hindi ko napanood ng buo eh. Oh. Pero ang tumatak sa akin yung yung manifestation na naman ni Mama, Na ano? ni Alan Peter Cayetano, na parang anong kinalaman na naman siya sa sinasabi ni Matibag? Kasi kung inyong maalala, no, may interview si Matibag at sinasabi niya, iimbestigahan yung mga maanumalyang SEA Games Cauldron. Natatandaan niyo yung ginamit na kaldero na Matagal na yan? yun ah. Matagal na yan, 19. 2019. So sabi ni Matibag, iimbestigahan niya kasi may mga nagreklamo sa kanila. Hindi naman initiative ni Matibag yan. May nagreklamo. May mga dokumento silang hawak at mukhang may problema. Iimbestigahan niya. Tapos si Mama, si Alan Peter Cayetano, ba't ang naging bumad niya dyan, bakit parang tinatakot daw itong mga senador? Kasi kaya daw ganyan, biglang nagkaroon ng investigasyon dahil kahapon may sinabi si Alan Peter Cayetano na kini-question niya yung pag-attend ni Director Melvin Matibag dyan sa isang event ng FBI. So parang gamti ba yan ni Matibag? Parang tinatakot ba yung senator judges? At to the rescue agad yung kapatid, si Pia Cayetano, na hindi raw pwede mangyari yan. Talagang ipagtatanggol niya raw kahit sino, kung sino yung mananakot sa mga senator judges. O ikaw, Yam, ano masasabi mo sa nangyaring impeachment kanina? Etong week 2, no? Walang pinagkaiba sa week 1, no? Kung saan pinakain ng alikabok. Pinakain ng alikabok ng prosecutors ang defense lawyers, no? Simula Monday na naging witness si Attorney Lotok na napakagaling sumagot. Tapos kahapon nag-cross-examine, ang ganda rin ng mga sagot niya. At kanina naman yung continuation, nakapahanga ako sa naging position ni Congressman Chel Jokno. Magaling talaga si Congressman Chel Jokno, no? Napakamalumanay magsalita, pero swak lahat ng sinasabi niya. Katotohanan ng lahat ng sinasabi niya at lahat may basihan sa batas, no? At nang dahil nga sa naging magandang exchange kanina, napuri pa ni Presiding Officer Chis Escudero dahil walang pangayan, no? In fairness to Attorney Poa, naging maganda rin yung kanyang sagot. Pero sa tingin ko, talagang pangalawang linggo na pinapakain ng alikabok ang defense. Kaya ang prosecutor ay nag-decide na maging last witness na si Melvin Matibag. Alam mo, yung pag-usapan natin yung inaanuhan nila kaninang bank account hack kasi parang pinagdidibatihan, pinag-usapan kung dapat magbuksan, di ba? Kasi para sa mga kababayan natin, base doon sa comment section nung live kaganina, maraming pabor na dapat buksan. Kasi nga naman, bakit nung Corona impeachment, si CJ Corona, yung impeachment niya, nabuksan yung dollar account niya. Ano ba pinagkaiba ng impeachment nun sa impeachment ni Sara? Parehas naman ang circumstance. Kung ang hinahanap ay katotohanan. Kasi di ba tama naman si Sheldon, no? Kung katotohanan ang hinahanap, walang exception, walang teknikalidad. Kung ano yung sa tingin nila katotohanan na para sa taong bayan na dapat nilang malaman, yun ang dapat ipakita ng impeachment court at dapat i-consider ng mga senador. Kasi hindi lang naman dahil trip-trip lang ng prosecutors na buksan yung mga bank records at tax records, no? Kaya gusto nilang buksan yan kasi yung isa sa mga articles of impeachment, yung unexplained wealth. At ang magpapatunay, kung meron ba talagang unexplained wealth, yung kanyang bank records. Di ba? Paano mo masasabi na may sobra sang yaman, may yaman siya na hindi maipaliwanag kung hindi natin makikita yung bank records? And let's say merong 6 billion sa kanyang bank accounts, labas-masok yan, maibabangga natin yan, makukorroborate natin yan sa tax records. Kaya very important na masilip natin yan. Supposedly today, may announcement si Chis Escudero na supposedly didesisyonan yung motion na yan na buksan, yung usapin na itong mga bank records. Pero hindi po ngayon. By Monday daw, bubuksan daw po iyan. Si Sheldon, no, matibay din yung kanyang argumento dyan. Dapat hindi tayo i-handcuff. Even the Supreme Court doesn't have the power to limit us na buksan itong mga dokumento na to dahil tayo may kapangyarihan na mag-imbestiga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Alam mo, panelista ka, Kopi, ang irony of ironies dyan, si Alan Peter Cayetano ang isa sa nagpursigi na mabuksan ang bank accounts ni Justice Renato Corona. Gano'n? Tapos ngayon, sa kay case with BP Sara, excuse me, siya yung kumukontra. So anong pinagkaiba? Yun ang napakalaking tanong, no? Ang pinagkaiba, no,
Ngayon, DDS talaga si Cayetano noon sumusuporta siya sa administrasyon ni Pinoy. So, dyan pa lang, makikita natin na ipik itong si Alan Cayetano. Kasi kung sinuportahan niya yung pagbubukas ng bank account ni CJ Corona dati, ano pinagkaiba sa bank account ni Sara? Malamang ang pinagkaiba niyan, yung laman ng bangko. Yun naman ang mali. Yung laman ng bangko ni Sara, pati laman ng bangko ni CJ Corona. Pero yung mismo pagbubukas ng bank account, wala akong pinagkaiba niyan. Parehas po impeachment yan. Parehas ang pinag-uusapan ng katotohanan na galing sa kaban ng bayan. Wala dapat exemption yan. Maganda yung punto ni ni Congressman Shell Jokno. Kasi ini-insist po ng defense. Yung kampo ni Sara Duterte, ini-insist nila yung bank secrecy law. Pero hindi umubra yan. Kasi napag-usay ni Shell Jokno eh. Yung kanyang defense dyan, may sinayad siya na sinasabi ng doon sa bank secrecy law. And the quote ko the law explicitly states, and I quote, its pertinent portions. All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. So kung ang tinuturo ng defense, confidential yan kasi may bank secrecy hindi dapat buksan. Exempted po ang impeachment cases dyan. At malinaw naman na may impeachment case, impeachment trial na nagaganap. So bakit pa natin pipigilan yung pagbubukas ng mga tax records? Kaya nga sabi ng Yamis na sabi kaya, Malagay ko magalit ang taong bayan pag pinigilan nila yan. Kasi ang malaking differential sa panahon ni Chief Justice Corona na impeachment, etong panahon na to, may mga ebidensya present ang House of Representatives prosecutors. Andyan yung records from AMLC saka yung mga pinakita ni Senator Sunny Trillanes. So, andyan na yan eh. Hindi nyo pa ba isisilipin kung totoo yung kanilang pinapakitang records? Diba? So, ang taong bayan magagalit yan kapag parang yan yung second envelope ni Jose Pidal o ni President Erap kapag yan ay hindi pinakita. Ang problema niyan, baka kung hindi pa buksan yan, baka mangyari yung sinasabing second envelope yan, baka magkaroon ka agad ng people power. Mapadali ang papadali kay Sara. Diba? Hindi mo nga yung nangyari yun. Kakayanin ba ng Senado? Malusubin sila ng taong bayan dyan sa Senado. Kakayanin ba nila yun? Hindi nila kakayanin yun. Kapag nagalit ang taong bayan dahil tinatago nila katotohanan at yung pagtago ng katotohanan na yun ay ginagamitan ng mga foul play o kaya mga batas na hindi naman angkop sa sitwasyon, no? Magagalit talaga ang taong bayan. Hindi naman bobong taong bayan eh. Kasi tingnan mo istorya, kung di ako nagkakamali kasi bata pa naman ako, impeachment ni Erap. Yung mga bumoto doon ng no, nabuksan yung impeachment ni Erap, yung mga re-election doon, karamihan natalo. Karamihan natalo. Baka ganun din mangyari rito. Ano ba, harangin nila kung sinong senador ang marang ngayon sa pagbubukas ng bank account ni VP Sara. Baka matalo yung mga re-electionist na senador. Pero feeling ko, the way nagde-develop yung investigasyon, the way hinahandle ni Chis Escudero bilang presiding officer, mukhang isusupina talaga itong mga bank records na ito. Kasi walang matibay na dahilan kung bakit hindi. Di ba? Even ang counsel, yung defense hindi nila ba ipaliwanag bakit hindi kasi kesyo fishing expedition daw yan. Pero ano yung grounds nila para masabi ng fishing expedition dyan? Yung binigay lang ni Sir Jokno ng mga argument convinced na, for sure, na-convince na dyan si Chis Escudero Kasi kung hindi siya na-convince, ngayon pa lang, decision na yan Malamang, siyempre, sila kanina, di ba? I think closed door discussion yan. Napag-usapan na nila yan. I think medyo may kumokonfess dyan. Kakopi, paliwanag ko lang, ang fishing expedition, yung wala ka pang hawak na ebidensya, tapos naghahanap ka na sa mismong korte. No? Kumbaga, parang shotgun. No? Yung sino tamaan, dapat bumalik yung information na kinukuha mo or binabaril mo. Itong nangyayari ngayon, meron sinabit na documents from AMLC at mga bank records from Senator Sunny Trillanes. Paano magiging fishing expedition yun? Saka napaka-exact. At ang pinasasabkuin ng prosecutor, yung exact bank officials ng mga accounts na nasa specific banks, di ba? Matatandaan nyo, specific yung mga bank branches at banks na pinapasagpinan ng prosecutors. Ibig sabihin, na-identify nila kung saan yung mga accounts ni VP Sara Duterte at ni Manscarpio. Hindi yung general na BPI or BDO or Metrobank. Hindi ganun. No? So, paano mo tatawaging fishing expedition yun? So, sabi pa nga ng mga DDS bakit isinasama
si Mans Carpio, yung bank account daw, bakit daw siya sama? Kasi syempre, malay mo, di ba, nagagamit yung asawa, di ba? Correct. Dapat nagagamit, o baka napagtataguan ng pera yung asawa niya. Hindi naman daw impeachable si Mans Carpio. Hindi naman siya yung i-impeach, si Sara. Di ba? Normal lamang. Pag inaalam mo ang katotohanan, walang exempted yan kahit sino pa yan. Kahit nung 2016 pa yan, kahit nung 2007 pa yan, basta ang katotohanan, kailangan ipresenta sa taong bayan, walang exempted yan kahit sino man. Yung assets na nasa bangko nila, conjugal property nila yun eh. Kung ano pag-aari ni Mans Carpio, pag-aari ni Sarah, and vice versa. So wala silang magagawa dyan. Wala silang matibay na dahil. Walang explanation eh. Kaya nakakatawa na lang talaga itong mga DTS kung paano pa nila ipagtatanggol eh. Itong si Sara Duterte talaga lubog na. Second week pa lang yan ha. In fact, nilaglag na nga yung dalawang witness eh. Si Attorney Zuldica, di ba hindi na isasala? Hindi na kailangan. At yung isa pang mula dyan sa House of Representatives, hindi na isasalang. Yun yung announcement ni Attorney Lorna Capulat kanina, na which is malaking bagay din naman kasi kahit pa paano, masyashorten natin yung impeachment hours, no? And mapapabilis yung desisyon. Sabi na naman mga DTS niyan, kita nyo na, natakot kayo. Natakot daw na si Sulaika Lopez, pati yung Belo ba yun? Belo. Natakot daw. Hindi nila alam. Hindi kasi nila naiintindihan yung salitang redundant. Correct. Diba? Hindi nila may gets. Redundant, syempre English yun eh. Parang sa vlogger na DDS na youths, hindi alam yung youths. Kasi dapat big na lang. Ang basa sa youths, ano itong yugi? Bakit yugi kasi? Ang laki ng utak mo, ang laki ng katawan mo, ang utak ka. Dapat daw kasi big na lang kasi. Bakit yun? Parang meron comment eh. Yugi. Ano ba yugi? Alam niyo bakit nasa losing side ang defense? Kaya kahit anong gawin nila, hindi sila makapunto sa prosecution. Dahil nasa side ng prosecution ang katotohanan at ang batas. Malinaw ang kanilang mga pinaglalaban, no? At wala nang masihigit pa sa karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan at makapag-exact ng accountability sa mga public officials na tingin nila ay nagkamali. Sino ba yung yung tawag diyan, yung abogado kahapon si Binluan. Yatang bagitong-bagito no? Isipin mo, yung grado ni Sara ng pagka-bar exam na, ipapasok niya pa. Wala namang connection yun kung totoo kasi, di ba? Bragging brag lang, nagyayabang lang. Sabi ng mga abogado na vlogger, lumabas yung pagiging bagito nung si Binluan, samantalang si Ligutan, lumabas talaga yung pagiging matinik sa pagiging litigator. Kasi bakit? Alis to siya sa mga itatanong doon sa witness. And even si Panelo, may nabasa kong post sila Attorney Reyes, no? Nakausap daw nila si Attorney Panelo. Lumalabas yung pagiging bagito. Si Attorney Panelo yan, lumalabas yung pagiging bagito ng defense ni Sara Duterte. Bakit ganun? Diba? May pera ka naman, bilyonaryo ka, bakit kukuha ka ng mga bagitong abogado? Sabagay, kahit napakabagaling na abogado, kung mahirap. Kung yung punto, hindi mo kakampi yung katotohanan, talagang hirap na hirap kang ipalitan. Kasi naman, salita ka muna yan. Meron ako napanood ng mga veteranong lawyers, ito yung mga 70 years old na nagko-komento sa nangyayari impeachment. Lalo na dito sa strategy ng defense, sa yung mannerism nila, yung attitude nila sa pagko-cross-examine. Talagang lumalabas daw ang pagiging bagito dahil sa malaking pagkakaiba ng korte at ng impeachment court. Sa korte kasi, mag-object ka man na mag-object, no? Tatlo lang kayo nag-uusap doon, yung kalaban mong counsel, saka yung judge. Walang nanonood ng publiko. Ito, sa impeachment trial or impeachment court, nanonood ng publiko. So, hindi mo dapat ipakita na para kang desperate na kailangan mo mag-object sa bawat ebidensya na nilalatag ng prosecution. Para ka tuloy nagbumukhang talo na, doon pa lang. No? Nagmumukha kang magbagito. At isa pa, yung pagiging condescending nung abogado, lalo nito Binluan. Yung pagbanggit niya ng passing rate ni VP Sara Duterte ng 80% na mas mataas pa daw kaysa sa mga abogado na naandun sa impeachment court, isang insult. Napaka-insulto nun at hindi dapat binabanggit yun. No? Napaka-feeling niya siya yung pinakamagaling na abogado at yung the rest na nasa impeachment trial ay mahihinang abogado. Kaya dinadaan niya na sa mga ganong salita, no? Nakita niya naman, napaka-descending, arrogant, no? Arrogant yung kanyang style ng pagko-cross-examine. Ang dami niya side remarks, kaya napagalitan na tuloy ni
Presiding Officer Chief Scudero dahil sa marami niyang side remarks. Alam mo, fake news ka agad yun. Alam mo bakit? Si Sen Jokno, number 2 pala yan sa bar exam. And ano yan, double passer yan. Oo. Alam ko, sa US, pumasa din yan eh. Oo. Bar ng... Si Dilima. Estados Unidos. Sa US, nag-practice siya sa US. Oo, di ba? Kaya, alam mo, hindi mo rin sila masisiyang yung sa depensa. Paano mo nga naman ipagtatanggol? Yung parang si Marcoleta, yung ebidensya galing sa bibig. Sa kanila mismo. Di ba? Yun na yan, napakatibay na ebidensya na yan eh. Kaya dapat nagbatukan si Harry Roque. Kasi in-upload niya. Tapos nagyayabag pa siya, ako lang ang pwedeng mag-testify. Ito pa lang sa sinabi na Harry Roque niya, inamin niya na talagang legit yung video. Correct. Diba? Kasi kung ikaw abogado ng depensa, paano may pagtatanggol yung video, sasabihin mo na walang ginawang pagbabanta yung amo mo. Galing nga sa bibig niya na may kinausap ng, tawag dyan? Hitman. Sige. Well, hindi ko rin maisip eh. Pero ang basic and usually ang gagawin ng isang abogado, technicalities talaga. Technicalities. Hanap na lang ng butas, hanap ng procedural lapses. Okay, yun lang yung panalo nila. Nakahanap ng butas sa date, hindi pala importante yun. And isa pa, yung isa rin nire-raise nila, yung mga typographical error, yung mga clerical error, sige, wag typo. Kasi allergic sila sa sinabing typo, no? Yung sinabing si Sara Duterte ay Secretary ng Department of Justice instead of Secretary of Department of Education. Clerical error po yan. Pero maganda yung punto dyan ni Attorney Lotok, sinasabi niya, yung mga clerical errors na yan, hindi yan big deal o hindi yan malaking factor doon sa conclusion na talagang si Sara Duterte nag-commit ng grave threat and inciting to sedition. Kahit itama natin yung clerical error na yan, hindi mababago yung conclusion doon sa investigasyon na ginawa nila kay Sara Duterte. Natameme na naman yung defense dyan. Hindi na naman nila nasagot yan. Kaya? Ang dapat nating pansinin also, yung defense para nagpipilit sila na hindi crime ang yung pag-a-utter ni Sara Duterte ng mga salitang yun, November 23, 2024, at yun daw ay bugso lamang ng damdamin. May mga circumstances daw, kaya nasabi niya yun, Pero nailatag din nila Atty. Ligutan at saka ni Atty. Lotok yung batas na nag-a-apply sa grave threats, Yung batas na nag-a-apply na hindi pala kailangan na matakot ang tinreten niya, si Pangulo, si First Lady at si Speaker Martin Romualdez na matakot sa sinabi ni Sara Duterte. Kahit hindi pala sila matakot at kahit hindi pala sila mag-file ng kanilang affidavit sa NBI, pwedeng mag-proceed yung kaso. Ngayon, ang issue na lang talaga dito ay kung talagang fit ba talaga si VP Sara Duterte na magpatuloy bilang Vice President. Kung hindi siya fit, dahil nakagawa siya ng culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust, walang choice dapat ang mga senador kundi convict siya dito sa Article 4 of impeachment. So kumbaga ang punto mo, sir, regardless kung maging criminally liable siya doon sa utterances niya, sa mga binitiwan niyang pagbabanta sa presidente, hindi yun big deal. Ang malinaw na establish natin yung betrayal of public trust, which is napakatibay na ground para siya i-impeach, para matanggal siya sa kanyang posisyon. Yun ang hindi naiintindihan ng mga DDs. Diba? Yun yung sinasabi niya, tiwala ng taong bayan. Ka-coffee, yung sinasabi ni dating Dean ng FAU, Amado Cortez, sabi niya, hindi kailangan na itong impeachment na ito ay mapatunayan na talagang krimen yun. Hindi talaga kailangan daw yun. Ang importante lang dyan, kung talagang betrayal of public trust at culpable violation talaga yung nangyari. Dahil alaw ba natin na meron tayong Vice President na ganito magsalita, na ganito ang inaasal? Diba? Parang wala pang gumagawa nun. Kaya napaganda nung sinabi ni Prosecutor Beatrix Luis nung una na wala pang Vice President na gumawa ng ginawa niya. At saka tingnan nyo yung panusot ng prosecution kaya raw nakapagbanta si VP Sara, kaya raw nakapagsalita ng ganung mga katagang dahil may banta raw sa buhay niya na yung tinatawag nilang Operation Romano. Ang hindi nila naisip nito mga bagitong depensa ni Sara, yung Operation Romano unang-unang galing sa bibig ni Bastard Duterte. Sinabi ko, diba? Paano mo pagbabantaan
si VP Sara ng Operation Romanov kung hindi nga alam nila PBBM yung Romanov. Diba? Hindi nag-a-apply sa ito naman yung logic niya no, ni Robin Padilla. Oh. Kahapon pikon na pikon talaga ako kay Robin Padilla kasi napakabobo talaga ni ni Robin Padilla. Yung kino-cross-examine niya, tinatanong niya, not cross-examine no, tinatanong niya si Attorney Lotok na parang kaya daw valid, ginajustify niya yung Oplan Romanov na yan dahil ang mga Duterte daw ay lumalabang sa mga NPA, which is ang analogy, itong Romanov, sinugi sila dahil lumalaban sila sa mga komunista, sa mga NPA. Yung example niya, NPA, no? Si Duterte daw ay lumaban sa mga NPA. At ipinagpatuloy daw yan ni Sara Duterte na lumalaban sa NPA. Do you agree? Sabi na Duterte, that I do not know. Oh, hindi ko alam, malay ko kung lumalaban siya sa NPA. Tapos yung justification ni Robin Padilla dyan, di ba na-appoint siya bilang NTF-LCAT chairperson ba yun siya? Ano naman kung na-appoint siya? Di ba sabihin pa lang lumabas siya? Boko talaga kasi Malayo yung mga ano niya, malayo yung mga ano niya, no? So, gina-justify niya lang. Una, paano kayo mag-a-apply yung Oplan Romanov dyan sa inyo? Ruling class ba kayo? Kayo ba yung royal family? Hindi ka naman presidente. Hindi presidente ka na. Yung analogy, hindi bagay sa inyo, huwag kayong assuming. baka naman kasi, di ba? Sinasabi ng marami nating mga kababayan na hindi ako, hindi si Joe, hindi si Yaya. Mga kababayan natin na marami, majority. Sinasabi nila, baka naman kasi si PBBM yung pinagbabanggaan ng Oplan Romanov. Kaya nabanggit yan, di ba? Kasi hindi naman masabi sa isip nila PBBM yan, nila First Lady yan eh. O, dyan, bunilyas agad sila dyan sa Oplan Romanov. Case closed agad yan, lalo na yung si Rapi Tulfo na yung nagsalita. Di ba? Hindi nila nasagot yun. Wala. Diba? O yan. Topic ko yung sa second. Sa second segment. Ay, akin yun. Sorry. Anyway, Meritem, bigyan natin ng konting background ng ating tagapanood, no? Yung mga Romanovs, no, ang nag-rule ng Russia for more than 300 years, from 1613 to 1917. Kaso, nagkaroon ng Russian Revolution noong 1917, at itong si Nicholas Romanov II, na siya ang current Tsar. Ang Tsar parang hari ng panahon na yun. Siya ang current Tsar doon. Nag-abdicate siya. O bumaba siya bilang Tsar. Okay? Ang ginawa ng mga nanalo sa revolution, pinatay ang buong pamilya kasama si Alexandra na wife niya, yung 5 anak at yung mga loyal leaders nila. Pinatay lahat. Wala ako nakikitang pagkakapareho ng Romanov dito kay kwento ni VP Sara Duterte. Kaya mas naniniwala ako na si Baste Duterte ang mas may alam tungkol dyan sa Operation Roman or Oplan Romanov. Dahil mas applicable sa mga Marcos yun. Dahil wala na sa pwesto, tama si Kapopi, wala na sa pwesto ang mga Duterte, paano sa kanila i-apply yun? Hindi na kanila kailangan i-apply sa kanila ang Oplan Romanov dahil wala na sila sa pwesto. Assuming lang ba? Assuming lang. Nag-assume lang. So, tama rin naman talaga yung mga kababayan natin sa tawag yan, sa assessment nila dito sa 6 days na impeachment trial. Para sa kanila, ha? Hindi sa akin, ha? Hindi sa amin tatlo. Base dito sa comment section. Mas nanaig talaga ang talino at husay ng prosecution. Correct. Kesa sa depensa. Agree ba kayong dalawa dyan? Malinaw na malinaw, 100%. Hindi nagbago yung perception natin na talagang kakainin sila ng buhay dyan sa prosecution. Bagamat masyado pang maaga, pero nakikita natin kung i-scorean mo, no? Kung lalagyan mo Score natin dito sa death threat. Score sa article of impeachment na death sa threat. death threat, yung kampo ni Sara Duterte, hindi baka pupuntos eh. Number 1, sige. Yung pinag-usapan natin, trigger daw siya. Kumbaga yung death threat ni Sara Duterte, reaction niya dahil may banta sa buhay niya. Doon pa lang eh. Sabi ng NBI, kung may banta yan, di ba dapat nakipag-coordinate ka sa amin? 2 beses ka namin pinatawag, pero nag-beg off ka, hindi ka pumunta doon. So paano masasabi na valid yung death threat sa buhay mo? Di ba? Yun pa lang eh. Bagsak ka na. Pangalawa, may nakausap daw siyang hitman. Pero ang ini-insist ng defense, walang nakausap na hitman. So dalawa yun. Either si Sara Duterte nagsisinungaling kapag totoong wala siyang nakausap, betrayal of public trust na naman yan. Nagsinungaling na naman siya. Kung meron siya nakausap na hitman, totoo. So kahit saan siya pumunta, kumbaga sa Lucky 9, Bokya o Uno, yung puntos mo dyan. Yan. Ito si Sara Duterte, mahilig lang talaga ito manloko. Mahilig sa drama.
No? Yung sinasabi niya meron siyang death threats, kalokohan niya lang yun, sa isip niya lang yun, kwentong kutsero yun. Kasi kung meron talaga totoong death threats, dapat hinawakan na ng kanyang security people yon, sila Colonel Lachica. Dapat inaksyonan na nila yan. Dapat inireport na nila sa mga authorities na meron silang inimbisigan na ganyan against VP Sara Duterte. So may active threat, no? Dapat marami nang nakaalam. Ay kaso ang nakakaalam lang si VP Sara Duterte. So drama niya lang yan, no? Talagang ano lang yan, may saltik lang talaga yan. Kaya kung ano na sinasabi. Alam niyo, hindi naman alam niyo yung nag-triggered sa kanya kaya sinasabi yan. Yung bakla. Ay, Yung bakla vlogger, si Maui. Oo. Yun ang nag-trigger sa kanya kasi patanong-tanong pa ng ganyan eh. Mga mag-ingat ka dyan sa ano. Di sabi ko yung amo nila. Diba? At saka sino pa naman si Raulo? Sino pa naman si Raulong may gagawa ng masama kay Sara? Ilan yung security niya niyo? 50 plus? Hindi. 300, 305, 365. 335, pare. 335. O paano mo magagawa ng masama yan? Kung 365 yung kailangan mong daanan. Di ba? O dyan pala halatang purdoy na. O kaya kailangan dyan, balasahin niya yung vlogger na nagtanong. Walang isip yung vlogger na yun. Si Mawis ba? Oo, di ba? Tapos si Roque, magbibida-bida, na-upload niya. Hindi niya naisip, ebidensya pala. Correct. Kaya anong kinagkaiba ni Marcoleta, pati ni Sara, parehas bobo. At sila mismo nagpapahamak sa sarili nila. Nagbibigay ng evidence. Kala ko ba kasi talino ni Marcos Sr. si Marcoleta? Ha? Scam yun! Scam! Tapos isa pa trigger, no? Actually, hindi naman si Maui Spencer talaga yung pinaka-ano. Kumbaga siya lang yung huli na kausap, pero ang nagpa-trigger talaga, kasi inaaway niya si Bebe Loves. Si Zolika. Kasi pa sila si Sara Duterte, yung tatay niya kinulong, dinala sa dahig, di ba? Parang wala lang. Dead mo lang eh. Parang hindi man lang umiyak. Alam niya na habang buhay na makukulong sa Hindi dahig. man lang nagwala. Pero Hindi man lang nagsigaw-sigaw. yung si Zolika, sinighting contact lang, dyan lang sa House of Representatives, sa Quezon City lang yan, at makakasama niya pa, nagwala. O ganun. Ibig sabihin, Ibig sabihin wala kwenta yung tatay. mas mahal. Mas matimbang ang kanyang staff. Staff niya lang Staff naman. niya kasi yun. Staff niya, chief of staff niya. Kaya Parang kamahal yung kanyang mga empleyado. Ayam. Copy, parang confirm pala yung mahal, wag mo akong iwan. Nag-viral na naman. Pinas ko na, nag-viral na naman. Noong una, 1.1 million ng views. Ngayon, may 500,000 ng views. Wow, sana. Ayan. So ayan, mga kumabayan ha. Basa tayo ng... May comment ba tayo ngayon? Meron. Sige. Ito sa'yo. Okay, basa tayo comment dyan. Ayusin mo na yung Sige. salamin mo dyan. Punasan mo yung salamin mo. Ito, si Wilfredo Sige, no? Good PM po. Good luck sa impeachment, Senator Judges of Defense Prosecution Team. Lalabas lahat ng ebidensya. God bless Pilipinas. Stay healthy and be safe. Doon lang tayo sa katotohanan. Sabi ni Atenay Verbo, si Boy Silly, ang lakas ng loob tanungin ang witness ng credential. Feeling niya, sa may credential na senador. May credential si Robin una. Thomas Howard yan. Best actor. Laki ng pelikula na yan. Pinadala niya ka eh. Pinapahanap kung sino na nag-video. Sino nag-record. Sige, sabi ni Ram Crucente, Attorney Reyes del Rosario RN, oplok ka, attorney ka. VP siya, mataas ang posisyon sa bansa natin. Okay lang sa inyo ganyan magbanta sa isang president. Or talagang may diferensya sa utak ng VP nyo. Now, sinong bangag? Ay, nanonood si Attorney Ray sa atin, no? So yeah, may comment siya sa'yo. Ito, si Joselito Carino, bakit kaya lahat ng mga alagad ni Digonyo ay halos swak sa kasong plunder? The plunderers, the human traffickers. Sila nag-invento ng ano eh. Sila nag-invento ng pagnanakaw. Sila nag-invento ng flood control scam noong 2016. Sila nagsimula. Correct. Basig yun. Walang silbi ang kampo ng demonyo ng Davao. Bulilyaso ang lahat, sabi ni Stagnant Water. Correct. Ito sabi ni Edgar Villanueva Querido, DDS lawyers will do everything to acquit Sara even though the evidence is strong. That's why they claim their claims. Tama yan, tama. Ito si Star Barrett. Sabi ni Star Barrett, mga sir, guni-guni lang ni Sara yon. Palibhasa, hindi nagtatrabaho bilang bise, kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya. Tama rin.
Tama. Si Xavier Cananonio, no, sabi niya parang nag-meltdown si Alan Cayetano kanina. Kinabahan ba? Uy, oo, mukhang iimbestigahan. Ano ba yun? Hindi ko pinapanood. Ano ba Kasi yun? may may sinabi kasi si Director Melvin Matibag na may report siya sila iimbestigahan yung control. Ayun ba yun? Price, hindi tumataan yun sa tamang proseso. And hindi liquidated yung mga yun. Magalit si Baba kasi parang tinipressure sila, tinatakot sila. Pare, maganda tayo, mag-say hi tayo kay Team 30. Ito isa sa malakas nating kakampi, no? Na nasa Kuwait. No, sabi ni Team 30, mamamatay tao si Sara. Impeach na yan, pati si Cayetano. Nayari na sa 2019 SEA Games. Hello, Team 30, kamusta? Hello, kumusta? Salamat sa suporta. Ito sabi ni Ate ng Verbo. Ante Petra, halata naman na imod tweet ng Duterte. Hindi siya senador ng taong bayan. Wala siyang pinagkaiba kay Boy Sili, Mangga, Babalina at si Mr. Reward System BG. Ito, pre, follower mo to. Kung pinasok tayo ni Shirley Dawa, no? Sa Ilocos Coffee, hello, yan, sa pinaka-pogi, palirista. Lapit niya ako ng ano yan, ayun din. Shirley, taga-tagig ka ba? Ano, Rex? Si Ate Lena Ilarde, nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. Ito si Shakiro Pacuero. Shakiro Pacuero. Shoutout mga Lodi. Yung 80 daw yung grades ni Lustay sa bar exam pero hindi marunong mag-laptop. Oo nga naman. Diba? At hindi na namang English ng go. Sige yan, pasok yan. Yung unang topic ko ngayon ay yung kay magandang reception para kay champion natin, yung bago nating inspiration at hero, si Alex Ayala, nagpunta sa Malacanang kasama ang kanyang mga magulang. At talagang binigyan ng super-duper na reception ng ating Pangulong Bongbong Marcos at First Lady. No, naka-red carpet talaga, simula sa labasan ng kotse hanggang sa loob ng event space, naka-red carpet. So talagang binigyan siya talaga ng pagpapahalaga ng ating first couple. At siguro dahil dyan sa naging fan na ang first couple ni Alex Ayala dahil talaga namang nakakahanga, no? Ito yung isang Pilipina na hindi tumigil o hindi nawawala sa kanya yung pag-appreciate niya bilang Pilipina at yung pagmamalaki niya bilang Pilipina. Ano masabi mo doon? Sino ba naman kasing hindi hahanga kay Alex Ayala? Kung hindi ako nagkakamali sa edad kong to. Ngayon lang tayo may tennis star na talagang nagkaroon ng pangalan sa buong mundo na lumalaban talaga sa mga first class na mga athlete, na mga tennis star sa iba't ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali sa Alex Ayala. Alam niyo bakit kasi yung lolo niya magaling din mag-tennis. After yung nagtitraining sa kanya. And maganda dyan, proud siya na Pilipina. Naman. Diba? At hindi niya kakalimutan ang Pilipinas sa kanyang mga laban. Kaya tuwan-tuwa rin siya kay Presidente. Nakapasalamat niya. Sabi niya nga, hindi niya in-expect na darating yung time na makakasama niya sa isang hapag yung Presidente at ang First Lady. Nakakatuwa itong si Alex Ayala. In fact, ang sabi nga sa kanya ng Presidente, ito talaga yung ehemplo ng mga manlalarong Pilipino, di ba? Yung determinasyon na talagang manalo, na monitor natin si Alex Ayala, yung mga laban niya, yung mga pagsisikap niya, yung nakikita natin na laban niya, hindi natin nakikita yung pinagdadaanan niya. Sabi nga, laban niya lang. Sabi nga ng mga kababayan natin, sabi ng mga kababayan natin, kaya raw inspirado sa Alex Ayala. Kasi syempre, kailangan makauwi siya nung ginto o anumang tropeyo na may uwi niya rin sa Pilipinas. At syempre, inspirado siya kasi alam niya yung presidente natin, hindi mo nanakaw. Di ba? Correct. Tama kayong dalawa dyan. Kaya kasi Pangulong Bongbong Marcos sa speech niya, sa short speech niya kahapon, ipinagmalaki niya talaga na si Alex Ayala isang athlete na hindi nakakalimutan banggitin yung pagiging Pilipina niya at kung gaano siya ka-proud bilang Pilipina. No? At nakikita sa kanya, hindi lang ng mga Pilipino at kundi ang tennis fans sa buong mundo. Kaya hindi lang sa Pilipinas siya maraming fans, pati sa buong mundo marami siyang fans. No? Nakikita sa kanya kung gaano siya grace, yung grace under pressure, meron siya. Yung talagang passion niya for tennis, andyan siya. Yung talagang never say die attitude niya, na andyan. Yung commitment niya sa sports, na andyan. Kaya talagang total package. At yung galing niya, yung kanyang charm, at yung kanyang galing makipag-communicate. Kumpleto si Ricardo sa si Alex Ayala. Kaya buong mundo hanga sa kanya. At talagang kung meron taong susunod kay Manny Pacquiao bilang pinakamagaling na sports ambassador ng Pilipinas, si Alex Ayala na yun, palagay ko. Panoorin natin yung mensahe ng ating presidente. Maganda yung mensahe ni PBBM kay Alex Ayala. Sige, play natin.
who has made the Philippines proud, who has reminded Filipinos what a great race Filipinos are, because we produce someone like you, and that the qualities that you show the world are the best qualities of Filipinos. So thank you so much. We are all here. We are all behind you. When you're in some faraway place and maybe your friends or the Filipino community cannot all come and watch you, know that we are all there behind you. Grabe, no? At yung assurance ng ating presidente, hindi lang kay Alex Fiala, no? Sa iba natin mga manlalaro, kung ano yung kailangan ninyo, sabihin ninyo and ibibigay namin. Hindi yung susubukan namin ibigay. Yung statement ng presidente dyan, ibibigay namin yung mga pangangailangan ninyo. Ganyan katindi yung suporta ng gobyerno, ng administrasyon na ito sa mga atletang Pilipino. And remember, yung mga palarong pambansa natin, yung SEA Games, mga Asian Games, yung incentives, tinasan pa eh. Yung allowances ng ating mga players, tinasan pa kasi mas mamomotivate sila. Hindi lang si Alex Ayala, napakarami pang mahuhusay ng mga manlalaro Pilipino na ngayon po ay nasusuportahan na ng gobyerno. Ano no? It's an honor to be here Pakinggan natin yung mensahe ni Alex Ayala. Mr. President and Madam First Lady. So I'm eternally grateful. Unang-una, sa mga kabataan, huwag kayong matakot mangarap ng malaki. At ipursige kung ano yung mahal nyo sa buhay, ano yung mga passions nyo, ano yung gusto nyong gawing career. At sa mga kababayan, marami pong salamat sa suporta. Sa lahat na nagpupuyat, nagdadasal at nanonood sa mga laban ko, maraming salamat po. Oo, yan. Alam mo, si PBBM, pati si dating Pangulong Duterte, may pagkakapareho yan eh. Sa pagsuporta sa... Oo, may pagkakapareho sila sa pagsuporta sa mga atleta natin. Kung matatandaan natin si PBBM, suportado niya lahat ng atleta. Binibigay niya lahat ng mga gagandang gamit. Lahat ng suporta ay binibigay niya sa mga atleta natin ngayon, si PBBM. Ganun din si dating Pangulong Duterte. Sinusuportahan niya yung mga atleta natin. Nagpagawa nga ng mahal na kaldero 50 million, di ba? Sinusuportahan nyo, ha? Ay, kinakatakot ka lang dito kay Talo. Kasi sigil yun eh, sigil. Palaro ko kayo sa laro sigil yun eh. Ayan. Binigyan po sa Alex Ayala, idagdag ko lang, no? Ginawa na po siya ng presidential citation. So malaking karangalan po yan para kay Alex Ayala. Isa yan sa mga pangarap ng mga atletang Pilipino na magawaran ng presidential citation kasi ano ito, yung validation niya ng husay mo, ng determinasyon mo. And syempre, malaki rin pasasalamat natin kay Alex Ayala dahil binigyan niya na naman ng karangalan ang Pilipinas. Sabi niya, I feel very seen. At pasalamatan din natin yung mga kababayan natin na hindi siya pinigilan sa pagsuporta. Yung iba, mga nagpupuyat. Alam ko, Sir Yaya, nagpupuyat pa para mapanood yung kanyang laban. Kaya ramdam din ni Alex Ayala yung suporta ng mga Pilipino. So parang reciprocal lang yung nagiging dating dyan eh. Natutulungan natin si Alex Ayala sa pamamagitan ng suporta. At the same time, naigaganti niya sa atin yung promotion ng ating bansa at pagkilala para sa Pilipinas. Nag-out of town pa kami. Nag-out of town pa kami para panoorin yung makapag-concentrate sa papanood kay Alex Ayala. Ang kapansin-pansin lang kahapon, no? Ito naman side comment lang. Ano bang height ni Pangulong Bongbong Marcos? 5'7", 5'8"? 5'7". Parang 5'5" na lang eh. Parang 5'5". Parang 5'6", 5'7", mga ganun. Sobrang nagbukang maliit siya kay Alex Ayala. Ano, nakamataas. Kasi si Alex Ayala, 5'9". 5'9". 5'9"? Tapos nagtakong pa. Siguro mga 3 to 5 inches yung takong niya. Kaya ayun, talaga nagbukang maliit si Pangulong Bongbong Marcos. Next time lang dapat nakikita yun. Dapat napapansin nila. Napapansin dapat yun sa events. Ang takot pala niya kasi kapag naglalaro siya, parang ano lang eh, parang typical na babaeng Pilipina na 5'3", 5'2", no? 5'9", 5'9" siya. Kaya mataas. Next yan. Okay. Kakopi, sa Klolo na. Ikaw na, topic mo na. Ako na. Sige. Ang ating presidente ngayon, nandiyan po sa Singapore.
Ayan, ako, medyo may mga nagtataas ng kilay, bakit nasa Singapore na naman yan? Kasi nga po, masipag po yung ating presidente. Hindi tumitigil. Remember, bago po lumipad ng Singapore yung ating presidente, nagpunta siya ng Camiguin, iba't ibang parte dito sa Pilipinas, maraming in-inspection, even yung fish port dyan sa Nabotas, in-inspection niya yan, pag-uusapan natin mamaya yan. And walang sinayang ating presidente, lumipad siya dyan papunta sa Singapore. At ito nga lang, 57 minutes ago, abay nagkita na po sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Which is best friend niya yan. O kaibigan niya, maganda yung kwento sa kanya. Kasi kapag sinabing Marcos, nirerespeto Oo. ng mga world leaders. Oo. Hindi gaya ni Digong na nasa sulok lang, hindi pinapansin. At isa po sa pinakapangunahin na pinag-usapan po ng leader ng Singapore at ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong pagsusulong sa mga key sectors, economic sectors po natin. Halimbawa, yung pagpapalawak po ng trade. Very important yan sa mga small businesses, sa mga negosyante dito sa Pilipinas, yung exchange of trade, no? Yung mga negosyo. Pag-harness po sa mga opportunities ng artificial intelligence. Ang Singapore kasi, isa sa may pinaka-advance sa AI. At kapag may AI, syempre yung technology dapat advance yan. So yung cooperation natin dyan sa Singapore, lalo na dito sa Pilipinas, maganda yung pagsulpot ng AI at yung reception, no? So very important na magkaroon tayo ng exchange of technology, yung lessons, yung best practices, makukuha natin, no? And isa din po sa pangunahing purpose ng ating presidente dyan, makahikayat po ng mga investors. Isa naman yan sa primary lagi, mag-invest ang mga negosyanteng banyaga dito sa Pilipinas at paigtingin pa po yung collaboration sa larangan po ng health and social development. At saka, Ilan na sa highlights. ito sa mga DDS hindi nyo huwag yung bigyan ng ibang kulay yung pagpunta ni PBBM sa Singapore porket galing ng Canada, pupunta agad ng Singapore. Kasalanan niya ba yan? Kung marami nag-iimbita sa kanya ng mga leader ng ibang bansa, kasalanan niya ba yan kung natutuwa sa kanya at gusto siyang makausap o makamiting yung mga leader ng ibang bansa na hindi nararanasan ng tatay niyo? Kasalanan niya ba yan? Hindi. Di ba? At masakit lang talaga sa inyo yan na makita na si PBBM maraming mga appointments sa iba't ibang bansa na iniimbitahan siya. Matalang tatay yung nakagaya nakarehas ng yan. Ang top 3 investors sa Pilipinas ngayon ay USA, Japan at Singapore. Ano ba naman masama kung lagi natin kinakamusta ating top investor sa kanilang bansa, di ba? At mapag-usapan pa yung mga ibang investment opportunities. Katulad na pinupush ng Japan, US saka Singapore yung tinatawag na Pax Americana, yung yung Luzon Corridor, di ba? Pinupush nila na gusto yan kasi yan ang magdadala ng maraming investment, maraming trabaho, quality jobs sa mga susunod na taon, sa susunod na isang dekada para sa Pilipinas. Ano ba naman yung gumastos ng konti, assuming may gastos siya dyan, para i-promote o para pag-usapan ang mga investment na papasok sa Pilipinas at anong kaya at ipakita sa mga foreign investors ito kung anong kayang i-offer ng ating bansa sa kanila. And we have to remember din, no, ang Pilipinas po ang chair ng ASEAN. Ngayong taon po yan, and next year, ipapasa na po yan sa Singapore. So si Presidente Marcos, wag lang natin siya tingnan bilang Presidente ng Pilipinas, kundi siya po ang chairperson ng buong ASEAN. 11 countries po yan na nire-represent ng ating Presidente. So syempre, hindi naman next year lang mag-meeting ang Singapore at ang Pilipinas at ang ASEAN, no, bilang chair, ang ating Presidente bilang chair ng ASEAN. So may mga preparations po yan. Isa din po yan sa naging agenda ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Singapore. Hindi po yan junket. Tulad ng pinapalabas sa mga DDS na naggagala lang ang ating presidente, nagliliwaliw lang yan dahil yan ang gusto niya, etc. Nagtatrabaho po yung ating presidente, napakasipag po ng ating presidente at nakita natin yan kung ano yung resulta. Yung direct investment nga lang, yung foreign direct investment natin, makikita natin yung pag-angat dahil yan sa mga iba't ibang biyahe ng ating presidente sa iba't ibang bansa at nakakalikom siya dyan ng mga investors. Tama? Natatawa ko ito sa post, yun ang hold up, DDS pala yun eh. Saan? Ito, yung nagtusok ng ice pick doon sa sidecar, sa may single pad yan, ito. Yan. Black tayo. Yan. DDS daw. DDS. Sige, next up. Hindi talaga. Basa mo na tayo ng comment ha. And good thing wala tayo nakita ng rally. Wala. Bakit kaya wala nag-rally Kasi sa ang Singapore kasi, mostly ng mga Pilipino dyan, mga guro. Karamihan dyan mga skilled at mga disente. Hindi kagaya sa ibang bansa. Decente rin mga Pilipino. Pero
Yung nakita natin sa Canada, may mga Pilipino na walang manners. Homeless naman kasi. Mga homeless, tapos umaasa lang sa food stamp, sinira pa yung ibahe ng Pilipinas. Just sa Singapore, in fairness wala tayong nakita nag-rally. Baka meron, di lang natin nakita, pero as of the moment, wala tayong nakita. So ganyan po ka-respected yung mga Kung may nag-rally dyan, alam na natin kasi naglalag yung mga yan. No, correct. Wala tayong nakita. Malamang hindi pa nag-rally kasi alam nilang wala rin mangyayari. Yan. Panerista. Totoo ba yung nag-rally ng bastos kila Yusek Claire at PBBM sa Canada ay humihingi ng saklolo na grabe daw kasi talaga ang bashing o panlalait din ang inaabot niya sa Canada mismo sa mga kapwa niya Phil-Canadians. Totoo ba yun? Meron ko nakita gano'n Interview kasi ultimo mga kaibigan na nila, mga kakilala nila doon, binaba sila. Parang umiiwas na sa kanila yung mga kaibigan nila mismo sa Canada. Nakita ko rin yun. Oo. Na parang tama na. Itigil na. Yan pala, mahina pala kayo sa bashing eh. Dapat hindi nyo ginawa kay Claire Castro yan. Kasi lumabas yung yung identity nila. May nag-circulate online yung identity nila. Sino sila, tapos pinahanap pa yung trabaho nila. So, maapektuhan sila. Sabi nga, si Einstein nagsabi ito, si Newton pala, in every action there is always equal and opposite reaction. So, ginawa Tama. niya, may consequences yan. Hindi pwedeng malilibre ng kayo dyan. Ayaw nyo palang mabas. Eh bakit ang bus kayo? Correct. Di ba? Parang tayo. Oh, ako ng bus kasi may pera. Diba? Nagbabash tayo kasi Oo. ako nagbabash tayo. Oo, kasi kada bus nila sa amin, may pera, may Kasi may engagement. kita, may Oo, YouTube, may engagement. Oh. Eh kayo, ayaw nyo pala mag-bus. Bakit nyo pa-bus? Nagdapastos. Di ba? Ganun sila. O ngayon, kung pauwiin ko yun, mag-report kayo, kasalanan naman ni PBBM. Ito may nag-comment taga Singapore, sabi ni Ma'am Merlin Rapis, bawal po ang rally dito sa Singapore, bawal ang rally mahigpit, sabi naman ni Jen. Correct. Tama. Which is maganda. Nandiyan ako sa Singapore nitong January, nanonood ako sa balita. Napakayaman talaga ng Singapore. Oo naman. Alam mo yung problema nila dyan? Yung kung ilan yung mga bitak-bitak na kalsada. Tayo, kung problema natin, walang kalsada, yung nasa balita nila, binibilang nila kung ilan yung hindi maayos sa kalsada. Kung bitak-bitak lang yun, Eh kung din naman dito sa Pilipinas, yung maunlad dito na, yung Singapore, Singapore, di ba? kaya yun, Davao. Capital na Davao, Singapore. Parang nagiging capital na ng baha, yung Singapore na yun. Konting durada ulan, baha ka agad eh. May 51 billion pa sa Singapore, Oo. Next. Ay, gawa mo yung mga kababayan natin dyan sa Singapore. Basa mo na yung comment. Comment. Ay, MJ Salas, nakikinig sa atin. Lagi to. Hindi raw kompleto yung araw niya kapag hindi tayo napapanood. Ay, salamat. Ito si Pelma Anastasio. Naimbitahan naman si Digong for good pa. Ayaw na siyang pauwiin. Ibang imbitasyon na tayo. Ayan, sabi ni Rapido Meneses, lagi kong inaabangan ang podcast ninyong tatlo dahil kayo lang yung libangan namin dito sa Greenland. Uy, umabot na tayo sa Greenland Ginawa tayong libangan. Oo. Hindi mo masabi kasi syempre doon sa Greenland parang Malamig. mga Pilipino dyan, di ba? Usually kasi pag sa Europe, may pagka-independent kasi sila, hindi uso yung mga marites. Kung nasa bahay ka lang, sa bahay ka lang. Ganon. Hindi kagaya sa atin, lalabas ng bahay, makikipag-bingo, makikipag-tongits. Kaya mga OFW, malaking bagay na may mga vloggers silang pinapanood. Oo. Kasi yan yung buhay nila. Diyan pare. Diyan naging partner ata si Yen Constantino si Yen Santos. Si Yen Santos saka si Paulo Contis. Naggumawa ng pelikula sa Greenland. Oo, maganda yan. Hindi Greenland yun. Sa Faro, sa Faro. Hindi ba yun? Hindi ba Greenland yun? Sorry. Iba pala yun. Machichis ka lang yan, mali pa yan. Oo nga, mali. Magaling ka talaga. Sabi ni Riel Mustula, totoo yan, tagal na yan kaso hindi nabuksan noon sa panahon ni Digong dahil natakpan ang kaso dahil kalyado ni Mr. 10K. Ito siguro yung kaldero. Kasi nagkaroon ng COVID pa. Oo. Kaya natakpan lahat ng issue na yan. Oo. Ngayon wala na COVID. Kaya open na. And yung prescriptive period ng kaso na yun, kung plunder man yan, kung ano mang kaso graft yan, kaya nga may prescriptive period, pasok pa rin po yan. Hindi mo pwedeng, wag na imbestigahan yan dahil tapos na, wala pa, pasok pa yan sa prescriptive period. Ito sabi ni Yuki de los Reyes, tama po, sobrang pangbabastos at nanilat lalakad na sinusundan pa nila para murahin at sabihan pangit. Bisita yan at trabaho ang pinunta sa Canada, kapwa Pinoy, pero ganun na lang nila bastusin. Ang iyabang nila tapos ngayon iiyak-iyak sila. Tama nga naman, di ba? Tama.
Ito si Felix Berto Polison. Well done, Alex. Thank you, PBBM and FLDISA, for honoring our world-class athletes like Alex. God bless PBBM, your good family and government and leaderships, and to Alex, to all good Filipino around the global scene. Amen. Ito sabi ni Rowena Manases. Sana lagi kayong may podcast araw-araw ng mga proyekto ni PBBM para updated ang mga Pilipino kahit sa ibang bansa. Pareho ka na. Nanay mo, ito na naman, comment na naman. Gusto nagdagdag allowance. Nakakahawa tumawa si Kakopi at joker naman si Palerista. Dagdag allowance daw. Ito si Mary Tablazon. Mary Tablazon, ang ganda po ni Miss Alex Ayala at matalino, pwedeng pang Miss Universe. Why not? Sa height ba naman niya? 5'8"? At saka 5'9". 5'9". 5'9"? At saka 21 pa lang siya. 21 pa lang yun? 21 pa lang. Pero I don't think you forte nga yung mga beauty pageant. No? Hindi yan. Parang mahihiya yan mag-bikini. Ayan, sabi ni Ate Elena Ilarde, no, nakakatuwa kasi kayo panoorin kasi nasa katotohanan lang kayo, mabuhay po kayo. Thank you, Ate Elena Ito si Ilarde. Joselito Carillo, sabi niya, mga 5'3" or 5'4" yata si PBBM. Hindi po, kasi ako po 5'6". Mas matangkad po sa akin si PBBM pag nagpapakuha kami picture. Feeling ko Pero 5'6". 5'7" siya siguro. 5'7". Hanapin natin yan. Kasi 5'6" na. kasama ko na ano ko siya, mas matangkad ako sa kanya 5'7" lang ako eh. Ito, sabi ni Jaime Locsin. Wala na akong masabi kay PBBM. Talagang maganda ang ginagawa niya sa bansa natin. Kahit sinisiraan siya, hindi niya pinapansin. Nakapokus lang siya sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Tama. Kasama yung mga DDS dyan, magpapaganda ng buhay ng mga DDS. Nabasa niyo na ba ito kay MJ Sales? Sabi ni MJ Sales, tama ka, ka-coffee. Kayo ang nagiging stress reliever naming mga OFW. Wow naman. Okay, thank you. Salamat po, salamat. Ito na yung height ni Presidente, 173 cm. Ibig sabihin po, 5'8". So tama ka, Sir Yang. PBBM, 5'8"? 5'8 siya. Kasi matapag siya sa akin eh. Hindi 5'8" yun. Hindi, nasa ano oh. Hindi, mali yan. Hindi 5'8" yun. Teka. Sabi ni MJ Sales, pampagulo lang si Robin at pang-ubos oras. Tama. Si Roman Rameno, good job sa prosecution. Hindi kinaya ng bagitong mga depensa. Tama. So 5'7", may reports na 5'7". Anyway, 5'7 or 5'8", between yan lang yan. Kahit ano dyan, 5'7 o 5'8, ang mahalaga, mas gwapo siya kay Digong. At ang mahalaga, hindi siya nakakulong. Oo, yun. Hindi siya nabubulok sa dahig. Oo, tama. Ang layo naman, panirista, ang layo. Sabi ni Richard Villa, no? Mga tukmol pala ito. O, ba't dito ka sa amin? Tukmol pala. Tingnan mo tong mukha ni Richard na Basel dito. Ano pangalan, Richard? Richard Villa. Tingnan mo yung mukha, pag-clinic mo. Di ba, halatang sira yung buhay eh. Sira yung buhay. At saka natapol eh. R lang eh. Okay lang. Malamang gutom. Malamang gutom. Wala makain. Malamang. Sige, pupunta tayo sa next topic. Medyo marami tayong topic, no? Punta muna tayo dyan sa Nabotas. Yung ating presidente, nagpunta dyan sa Nabotas. Alam naman Nabotas, di ba? Minsan napapadalas yung pagbaha dyan dahil mga palpak na flood control projects and yung issue dyan sa landfill, marami pong naapektuhan. Kumbaga, sunod-sunod po yung problema dyan sa Nabotas. Kaya nabigyan sila ng liwanag, nabigyan sila ng pag-asa dahil pinuntahan po sila ng presidente. Yung isa pong pinakamalaking fish port dyan na historically, panahon pa pala ni Marcos Sr. sinimulan yan o itinayo yan. Yung fish port na yan, less than 50 hectares ata yung fish port na yan. Pinuntahan ng ating presidente yan para matiyak na talaga yung fishing industry sa Pilipinas ay well supported, particularly ng Department of Agriculture kasi dagdag kita po yan sa mga mangingisda dyan and mas murang presyo para sa mga consumers, kumukonsumo ng isda at iba pang mga produkto dyan kung efficient yung flow. Yun ang tiniyak ng ating presidente dyan pong modernization, may sapat na landing station, fish landing station, no, yung mga cold storage facilities, sapat yan dyan sa Nabotas. Yan po yung ating tiniyak dyan sa Nabotas. Kaya magandang development yan. Yung mga mangingisda, in-interview sila, masaya sila na dinalaw sila dyan ng presidente. At saka makikita mo yung doon sa Nabotas, puro lalaki yun, di ba? Puro lalaki. Akala ko nga may mga DDS doon eh. Pero yung pagpasok ng PBBM, grabe, BBM lahat sila, no? At hindi biro yung ginagawa nilang effort
makikipagsiksikan sa kapwa nila doon mga tawag yung mga isda ba yun? Ay, O sa palengke? Mga Para lang ganun. makamayan si PBBM, para lang maabot yung kamay ni PBBM. Kung papanoorin mo yung video, grabe siksikan talaga sila. Balyahan para lang maabot nila yung kamay ni PBBM. Walang arte-arte. Wala talaga. Tsaka si PBBM, kahit alam ni PBBM na malansa yung kamay ng mga yun, kasi nga, buwan ng isda, walang arte-arte, walang alcohol. Talagang totoong tao si PBBM makiharap sa ating mga kababayan. Diba? Hindi gaya yung isa. Kahawakan na lang, puro rehas. O, yam. Ang tawag sa kanya ng mga dyan, Ninong BBM. Ano na lang? Ninong BBM daw. Ninong BBM. Nino? Parang parang gusto ko na rin tawagin nila yan Gusto mong mag-iinom pa Pasko. Oo, parang malapit na rin Pasko Kaya tawa ng tawa si BBM. Alam nyo, guys, nakapunta na ako dyan sa Nabotas maraming beses. Kasi minsan bumibili ko dyan kapag maraming isda ang gusto kong bilhin. Ibili ka ng batsa-batsa na isda dyan, bulungan system dyan. Alam niyo ba dati, ang dumi dyan? Sobrang dumi. Sobrang Mas puti. ba? Bakit? Teka lang, bakit dito sa video yan, ang linis-linis naman? Kasi inaayos na nga. Pinalakihan. Pinayos ni PBBM. Pinayos ni BBM, pinalakihan, tapos inangat na yung area nila para hindi na binabaha, tapos yung facility, pinayos talaga. Kasi napakaganda ng plano dyan. Hindi lang para sa mga fishing, sa mga mangingisda yan. Pati yung mga agricultural products, pwede na rin ibagsak dyan. Pwede na rin ibagsak dyan, tapos dyan na lang kukuha yung mga traders sa Nabotas. Alam niyo kung bakit maganda yon? Maganda yon kasi kapag gumamit ka ng barko o bangka sa pagtatransport ng agri-products mo, mas magiging mura ang iyong product cost. Kung magiging mura ang product cost mo, magiging mura ang benta mo sa merkado. Kaya napakaganda ng plano niyan. Yung fishport na yan. Hindi na lang siya magiging fishport basta-basta, kundi pati yung lahat ng products na pwedeng ibagsak dyan. Kaya nakakatuwa. Alam mo, swerte yung mga pag-Nabotas, yung mga business-minded dyan, napakaganda mag-negosyo ng ano dyan, ng isda. Tapos ibagsak mo sa mga palengke dito sa Makati, sa Mandaluyong, sa ibang lugar, di ba? Napakaganda. Isa sa major development dyan sa Nabotas Fishport, yung mga worms nila, yung mga daungan, kasi alam niyo naman, di ba, pag binabagyo yan, hindi maayos yung sewerage facilities, hindi maayos, masisira. So yung mga barko, yung mga maliliit na bangka, hindi makadaong na maayos. So ginawa dyan, na-reinforce po yan. Tinibayan po yan. And baha ang problema dyan sa Nabotas, inayos din po yan, yung mga sewerage facilities, yung mga drainage system, particular po yung mga drainage system na yan. Inayos yan ng ating presidente. Kaya tuwan-tuwa yung mga taga Nabotas. Talagang total rehabilitation po yung ginawa dyan. Dapat natin mabanggit na pa-copy panelista na ang nagpagawa ng Nabotas Fishport si Marcos Sr. Marcos Sr. ang nagpagawa ng Nabotas Fishport. At nitong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, no, Marcos Jr., no, siya pa yung nagpaayos. So, yung mga nakaraang administrasyon, hindi pinapaayos ang Nabotas Fishport. Kaya napakalaking bagay, tuwan-tuwa ang mga taga dyan, ang lahat na nakikinabang, ang lahat ng stakeholders sa Nabotas Fishport dahil binigyan ng atensyon, binigyan ng pagpapahalaga ng Pangulong Bongbong Marcos, yung pagpapahalagang binigay ni Marcos Sr. noong panahon ni Marcos Sr. Tama. Okay, next. Sige, isang port pa. Ang ating presidente, dumayo rin po siya sa isa pang port, yung Binoni, dyan sa Camiguin. Ako, very important din po yung ginawa ng ating presidente dyan kasi turismo, yung pinopromote niya at the same time, syempre yung mga ating mga mangingisda dyan at yung movement ng mga tao, yung connectivity dyan sa Camiguin. Kasi kung yung mga ports natin, congested, di ba? Limitado lang po yung pwedeng dumaan. So, nadiderail yung movement ng mga tao. Ikaw, turista, di ba? O Camiguin, alam niyo naman Camiguin, napakaganda ng Camiguin, di ba? So, kung ikaw ay turista, matatrap ka lang, sayang yung oras mo dahil nasa port ka lang, pipila ka lang, etc. So parang mawawalan ka na ng gana. Inayos na naman po yan ng ating presidente. Diyan po sa Binoni, diyan po sa Camiguin. At isa din po sa pino-point out ng ating presidente dito, yung mga fixer. Kasi kung hindi maayos yung sistema, hindi efficient yung mga ports natin, kung halimbawa, ikaw ay maliit na bangka, ikaw ay roro, halimbawa, pipila ka ng matagal or ikaw isasakay doon sa port na yan, mahaba yung pila o
Diyan lalabas yung mga fixer. Pwede ba? O sige, paunahin mo na ako, bigyan kita 500, etc. So yan ang in-address ng ating presidente dyan sa Camiguin. Yung Binoni Sports, binago na po yung mga bagong facilities dyan. Binuksan na po yan ni PBBM ang Binoni Port Light Craft Landing Station. At in-inspection niya na rin po yung buong operasyon ng building. Ang pinakalayunin talaga ng ating presidente dito sa bagong pasilidad na ito, palakasin po yung inter-island connectivity. Connectivity, very important po yan kasi flow of goods yan, flow of people, very important po yan. At supportahan po yung kalakalan at turismo at gawing mas ligtas at mas epektibo po yung operasyon ng Binoni Port. So safety, yun din po yung kinonsider ng ating presidente dyan. Yan. Napakaganda nga yan, no? Kasi kung hindi tayo nagkakamali, talagang halos lahat ng, kung di ako nagkakamali, mahigit 100 ang fish port na talagang ini-improve ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Mahigit 100. Kaya in-expect niya, by 2028, talagang tapos na itong improvements ng mga fish port, mga landing area, pati yung mga pantalan, lahat ng klase ng pantalan, no? Yung pati sa papasahero, no, pinapagawa natin Pangulong Bongbong Marcos para mas maging efficient ang kanilang operation, para maging ang ginhawa naman ating mga kababayan, no, lalo na kapag nagkakaroon ng problema na merong mga stranded, wala sila man lang maupuan, ang pangit ng kanilang tinutuluyan, nababasa sila, walang pagkain na mabili. So, yung lahat ng problema ng mga landing areas, ports, seaports, no, yung mga pantalan na kailangan ayusin, inaayos na ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo yung ginagawa ni PBBM dito sa Binoni Fishport, kung titingnan mo yung structure ng nandito pala tayo dito. Ayan, yan yung nakikita niyo sa video, yan. Yung mga structure dyan, ginagawa niya parang mala airport yung datingan. Di ba? Pinaparami ng mga pasilidad gaya ng upuan. Yung aircon dyan, sigurado dati hindi aircon yan, ngayon air condition na. Walang pinagkaiba yan doon sa port nung sa Matnog na napakalaki na at napakaganda, napakalinis at napakalamig sa loob. Ito yung 4 points, no, na pinaka objective nitong rehabilitation dyan ng Port Binoni, no? Better passenger experience. So kung turista ka, foreign ka man o local, mas maganda na po yung experience mo, hindi ka na may stress. Fewer delays and more reliable port services. Mabawasan yung delay, mas mabilis yung iyong pagbiyahe, and yung goods, mas mabilis makakabiyahe. Improve operations that help curb illegal fixers. Yun yung sinasabi natin kanina, dyan nanganganak nagkakaroon ng mga fixer kapag mabagal yung proseso. Gusto ko ako mauna, o sige magsusuhol ka ng fixer. At panghuli ko, safer docking for fishermen and helping protect their livelihoods. Long term po yan para sa mga mangingisda, mas maganda na po yung kanilang tahanan. Mas maingganyo yung ating mangingisda dyan. At ang traffic po dyan, ang projected passengers and vehicle traffic dyan ay umaabot po ng 955,000 passengers and 155,000 vehicles annually by 2030. Yan po yung kaya na pong ma-accommodate nitong Binoni Port na yan dyan sa Camiguin. Tsaka maganda rin ang pinaganda kasi yung Camiguin, nasa gitna yan ng Bohol at saka ng Cagayan de Oro. Pwede talagang maging stopover yan. Yung mga galing ka ng Cagayan de Oro, punta ka ng Bohol, o yung mga taga Camiguin, mas maganda na yung port nila sa mga nagbibiyahe. Kinukulit niya yung Bohol Misamis Oriental. Di ba? So, mas mabilis sa biyahe. May trip na dapat ako dyan sa Camiguin. Kaso na yung araw na naoperahan ako, the following day, yun yung date ng aking ticket. Hindi natuloy, nasayang na yung ticket ko. Sayang. Kung generally, kung obserbahan mo yung style ng ating presidente, yung mga ports, kasi entry of entry of goods, di ba? Entry of people, yan talagang pinapaganda, mga paliparan. Mga paliparan, yung mga ports na yan. Kasi kung derailed yung mga sektor na yan, yung mga lugar na yan, kung hindi maganda, apektado yung buong ekonomiya. So very strategic yung move ng ating presidente dyan Pagandahin yung ating paliparan, yung improvement lang sa NAIA, yung improvement sa mga airports sa iba't ibang bansa, iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas, malaking bagay yan. Kasi flow of goods yan Hindi, alam mo malaking tulong yan sa turista natin ng bansa natin. Alam niyo ba yung Vietnam? Napakahirap na bansa yan. Pero talo tayo sa tourism niyan. Correct. Diba? Talo tayo sa tourism niyan. Kasi alam mo,
gaya na lang ng Dubai. Alam niyo ba yung Dubai, hindi yan yung pinakakitaan nila, langis, hindi. Turista ang pinakaunang number 1 pinakakitaan ng bansang Dubai. So ito, kapag maganda yung mga port natin, maganda yung mga airport natin, magiging komportable yung mga turista rito, mga foreigner, mas magaganda ang magiging kinabukasan ng turista natin. Correct. Di ba? And bukod dyan sa port na pinuntahan natin yung presidente, nag-ikot din siya dyan eh. Yan yung sinasabi natin eh. Napakasipag nito presidente, talagang tinutuhog niya yung mga lugar. Nag-ikot po siya dyan at tiniyak na maayos po yung implementasyon nitong zero balance billing para sa mga kamigin nun, no? At nakakatanggap po sila ng mga dekalidad at abot kayang serbisyong medikal nang wala pong dagdag o pasaning pinansyal para po sa mga residente ng Camiguin. Nagpunta po siya dyan sa Camiguin General Hospital, dyan po sa Mambahaw, at kinumusta niya po yung kalagayan ng mga pasyente at tiniyak na maayos po yung operasyon. And bukod dyan, alam ko na mahagi rin po ito ng bigas eh. Ayan, direkta pong tulong ang pinalakas po ng serbisyo ng pamahalaan, yung programa natin na Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yan, at mahigit 5,000 po na beneficiaries ang tumanggap po ng tig sa 10 kilong bigas. At dekalidad po itong mga bigas na ito, galing po sa ating mga local farmers, at 100 naman po sa kabuuan ng 290 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng lalawigan ang pinagkalooban po ng 20,000 na educational assistance sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund. So, na-meet niya pa rin mga presidential scholars. At saka tingnan mo naman yung pagbisita sa Camiguin. Tingnan niyo itong video natin. Kita niyo ba yung gano'ng karaming tao? Di ba? Napakarami sumalubong kay PBBM dyan sa Camiguin. Hindi mo sila masisi. Siyempre, first time nila makita yung mag-presidente na hindi magnanakaw. Maging yung mga DDS na pumila sa amin. Kahit sino ba naman. Siyempre, kahit DDS ka, pag makapal mukha mo, pipila ka talaga. Next. Sige, last topic natin ito. Para naman to sa energy, pagsisecure ng supply ng kuryente dito sa Pilipinas, dahil meron pong pinasinayaan na naman po yung ating presidente. Wait lang ha. Hanapin ko lang yung aking yan. Yung Mtera Solar Phase 1. In-inaugurate na po yan ng ating presidente. Very important po ito kasi solar power plants po ito na nag-generate at nag-store ng electricity. Kasi alam niyo naman Kakopi, at mga ka-BBM, yung pinaka-focus talaga ng ating presidente, yung energy mix natin, palakasin po yung supply ng renewable energy para hindi na tayo highly dependent sa fuel. Kasi alam naman natin, nangyari yan, yung gera dyan sa Middle East, apektado po tayo dahil yung ating electricity, highly dependent po tayo sa langis o sa fuel. So ito po, isang move po itong bagong in-inaugurate dyan sa Nueva Ecija, dyan po sa Gapan, itong Mtera Solar Phase 1 project na ito. Joint venture po ito ng Terra Solar Philippines, joint investment between SP New Energy Corporation at ng Actis. Ito pong Mtera Solar Project ay nag-i-expand po ito sa 5 sakop po nito yung 5 municipalities sa Nueva Ecija at Bulacan kapag matapos na po ito. Ito pong phase 1 ay na-energize na po nito. Operational na po ito para sa 1,373 megawatts na battery energy storage. 1,373 megawatts of solar photovoltaic capacity and 825 megawatts of battery energy storage, making it the world's largest operational integrated solar and battery facility in a single site. Para sa ibang bansa. At saka maganda rito kapag talagang fully operational na to, may higit 2.4 million pamilya, 2.4 million pamilya ang makikinabang dito. Bukod pa rito yung makakatulong din ito sa pagpapalakas ng katatagan ng ating power system sa pamamagitan ng isa sa pinakamalaking pinagsama-samang solar power at battery energy storage facility sa buong mundo. Kasi kung titingnan mo nga naman yung larawan nito, grabe, malulula ka dito sa solar na ito. Ito, tingnan niyo yung larawan. Ang target ata ng Mtera is makapaglikha ng 3,000 megawatts or 3 gigawatts ng solar power mula dyan sa ginagawa nila na yan, na kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong, na makakapag-power ng para sa 5 million na tao. So napakalaking bagay niya kung mapapamura natin ang electricity ng mga taong yan.
Pero meron ako napansin. Meron ba kayo napansin sa event na yan? Ano, sir? Wala si Leandro Lebiste. Involved ba siya dyan? Pero partnership yan ng ano eh. Kasali yung kanya ko. Kasali yung kanya corporation. Ito ba yung solar niya? Oo, kasama siya dyan nag-umpisa. So siguro, Because dahil service contracts so hindi na tinapos eh. pero kasama siya dyan nag-umpisa. In fact, nung in-inaugurate yan, andun pa si Lebiste. Pero ngayon, wala na. Talagang inatsapera na siya dahil visit na rin siguro si Manny Pangilinan sa kanya at ayaw siya makita ng DOE. Dahil sinisingil nga ng 24 billion at may mga kaso siyang kinaharap sa DOE. Yan yung napala niya. Bago-bago Correct. politiko, sira agad yung karir. Correct. Oo. 4.3 million, 2.4 million Filipinos po yung makikinabang ito, no? At renewable energy, yun ang good news dito, renewable energy po ito, no? Maganda sa kalikasan kasi mababawasan po ng 4.3 million metric tonelada yung carbon emissions po bawat taon. So malaking contribution po yan sa ating inang bayan, sa kalikasan natin, no? At mas pinaigting din po ng administrasyon yung pagsusulong po ng renewable energy sa pamamagitan ng pag-award po ng renewable energy contracts. Naglunsad po ng 10-year Green Energy Auction Program at pagmumodernisa ng transmission grid upang mahikayat ang mas maraming investments at suportahan ang patuloy na paglago ng ekonomiya. So Leandro Lebiste, sana gawin mo kung ano yung pinangako mo. Kasi yung prangkisa na binigay sa inyo, supposedly makakatulong yan sa kababayan natin. Lalo na kayo, mataas yung... Huwag niya nang gawin. Balik na lang niya yung 24 billion. Yung penalty, Wala, no? kinansel na. Kinansel na lahat ng kanyang kontrata. Kinansel na lahat ng kanyang kontrata. Sana sa mga bago nakatanggap nito ang renewable energy contracts, no? Sana strict monitoring ito ng Department of Energy, no, para matiyak na talagang yung commitment matutupad. Kasi ano to, kumbaga ano ito kung prangkisa yan, authority yan, kumbaga privilege yan na binibigay ng Estado, binibigay ng gobyerno sa inyo. So sana gampanan ninyo yung commitment na yon. Grabe yan, ilang libong hektarya yan. Ilang libong hektarya ang nasasakop niyan. Ilang bayan ang kasama dyan. Sobrang Limang laki. municipalities. Oo, sobra. Napakaganda niyan. Ang ganda nito, no? Parang ka nasa ano, no? At phase 1 pa lang yan. Parang ka nasa ibang bansa, parang nasa China. Napakalawak, parang ano ito para mo nakikita mo lang yan sa mga pelikula, no? Kumbaga mag-harvest ka na lang ng electricity, renewable energy. So, basta tayo kami. Pag-usapan muna natin itong isang itong si may himala kasi nangyari. Naghimala yung langit. Sino? Etong si Marcoleta, nakalakad na bigla. Ay, oo. Oo, kasi matatandaan natin kahapon, naka-wheelchair pa yan, hinang-hina. Parang matindi talaga yung sakit niya kahapon, pero kanina, di ba? Salamat sa Panginoon at pagmilagro, nakalakad na. Diretso na yung lakad. Kasi, alam mo bakit siya nakalakad? Bakit? Kasi, ang ginawa kasi ng ng Sandigan Bayan, hindi naman sa nagdududa sila sa PNP General Hospital. Kumuha ng mga doktor, actually, di ba doktor yan, mula sa UPPGH. Itong UPPGH, kanya-kanya sila. Sinuri nila si Marcoleta. And nagkaroon ng repeat x-ray. Lumabas doon sa repeat x-ray, kasi sinabi nila may pneumonia, di ba? Malinis yung baga ni Marcoleta. Malinis pala. Malinis. Tapos yung cardio NMing laboratory, lumalabas doon sa resulta na maganda yung results. Pwede mag-jogging. Therefore, fit siya sa fit siya sa kulungan. Unnecessary na hospital na naka-hospital arrest siya. Unanimous niya. Kasi itong 5, tinanong, ikaw ba, sa tingin mo, dapat siyang balik sa kulungan? Yes. Yung 4, tinanong din. O lahat sila fit. Ang Yan ang sinasabi. tanong ngayon, bakit ganun yung titles ng PNP? Alam mo na. Diba? Kaya tama lang yung ginawa ng Sandigan Bayan, ha? Tama, ha? Pinadala si Marcoleta sa UPPGH, ha? At dahil doon, natuloy ang hilala. Alam niyo kung ano nag-trigger niyan? Sige. Talagang kampi tayo ng Panginoon eh. Bakit? Oo. Kasi kaya nag-trigger yan dahil itong PNP General Hospital, inalaw si BP Sara Duterte sa si Robin Hood na dumalaw. Di ba? Oo. Tapos nagtaka ang Sandigan Bayan, kung meron palang pneumonia o nakakahawang sakit, bakit nyo inalaw na madalaw siya? Pinagpaliwanag. Okay? Pinagpaliwanag. At siyempre, Sandigan Bayan, matatalino mga tao dyan, di mo na maluloko yan. Hindi sila naniwala sa findings ng
PNP General Hospital. Kaya kumuha sila ng independent doctors, which is yung UPPGH, para i-assess ang talagang tunay na kalusugan ni Marcoleta. Ayun, nabuko. Kaya nga dapat yung mga naandyan sa PNP General Hospital, masyado kayong kampante. No? Kala nyo, paniniwalaan lahat ng sinasabi nyo. Ayan, nabuko. Dapat yan, makasuhan pa na administratibo or criminal. Yung mga yan. Hindi na po kayo niya, milagro yun niya, milagro, himala. Pero tama ka, Sir Yam, dapat may managot. Oo, dapat. Nagiging ano na yan, nagiging common script na yan ng mga politiko na na-arrest o nagkakaskip. Oo. Di ba? Tapos magkakaroon ng ganyang report, may mild pneumonia, kinakailangan i-isolate, tapos malalaman natin, tumatanggap ng bisita. So parang unacceptable yan sa taong bayan kasi makikita natin, mukhang hindi patas. Diretso naman yung lakad kanina. O, nakatayo naman Di ba? Straight body, akala ko PMA yan eh. Alam ko mga magaling talaga eh. Kaya kung ano yung mga nasa gobyerno, kapag may ginagawa silang official function, hindi sila pwedeng magsinungaling. Kasi pwedeng ma-verify kung yung sinasabi nila ay totoo. So kaya hindi dapat palagpasin niya ng sandigan bayan at dapat nilang gawing accountable yung mga taong nagsabi sa kanila o nanloko sa taong bayan, nanloko sa sandigan bayan ng tungkol sa kalusugan ni Marcoleta. Hindi dapat pinalalagpas yan. Ang ano dyan, bakit pinayagan niya ni John Rick Rimulya, di ba? Oo, dapat ikaw. Dapat yung managot din dyan eh. Si John Rick parang naglalaro na eh. Kasi syempre, INC yan eh, di ba? Eh, buti na lamang at talagang alisto etong Sandigan Bayan. Ayun, nagkaroon na ng himala. Kaya balik na siya sa Quezon City Dormitory. Sama-sama na sila, tropa pips. Quezon City Jail Dormitory. At maganda yung ruling ng Sandigan Bayan dyan eh. Bawal siyang ilipat sa kahit na saan man. Kahit saan. Kahit saan man, unless may order ang korte. Parang ginagalit nyo kami ha. O dyan ka ngayon. Matindi pa dyan ngayon ha. Ito pa ha. Ito pang isang matindi dyan ha. Si Mike Defensor. Isa pa yan. Pahiyang-pahiya kanina kung tatawa ng mga Pilipino. Kasi Kasi nag-iiyak-iyak na naman. Nakaposas na nga, naka-BJMP na nga. Hindi pa rin tumitigil sa iyak-iyak. may sinabi na naman siya eh. Oo. Buti pa raw, bakit daw sila nakulong eh? Yung isa na-promote pa raw. Si Martin tsaka si Salvi ko hindi pa raw nakulong. Kaya ka nakulong kasi nag-donate ka. At ipinahama ka nung pinag-donatean mo. Yun ang dahilan dyan. Magalit ka kay Marcoleta. Oo, bakit binanggit yung pangalan mo? Bakit nilendrop ang pangalan mo? Ngayon nakulong ka, si PBB ang masigisisi mo? And makikita natin yung connection. Oo. Dahil talagang pinabang si Mike Defensor sa pag-donate niya kay Marcoleta. Hindi wala raw kapalit eh. Wala raw kapalit yung 30 million. Walang kapalit. Imposible eh. Pag-donate ng pera that much no, tapos walang kapalit. Remember, nung pinanutang niya si Orly Gutesa, sinong nagpunta kay Marcoleta? Defensor. Si Defensor. Nakahindi ba si Marcoleta? Hindi. O ngayon sila nag-meet, kinabukasan, sumalang na agad si Orly Gutesa na hinahandle ni Mike Defensor. O sino nag-handle sa 18 Marites? Si Mike Defensor din, nakatanggi ba ang Senado? Sino bang nagsusulong dyan sa paglabas ng mga 18 Marites? Sila Marcoleta din. So hindi nakakahindi si Marcoleta. Ano kapalit? Ang problema sa mga yan, akusa ng akusa. Katulad yung sinasabi ni Mike Defensor kanina, na-promote pa daw sa maging presidente ng isang bangko. Wala man siya iba pinapatawan, kundi si Amena Pangandaman, dating DBM secretary, di ba? At tapos si Martin Romualdez, di pa rin nakukulo, at si Saldico. Sambahan nyo kasi ng kaso kung meron kayo talaga ebidensya. Kahit sa Cielo Magno nga, sinasabi yan, di ba? Kung talaga may ebidensya, wala namang problema. Sampahan ng kaso. No? At sigurado ko, ang ombudsman, aasikasuhin yung kaso, isasampa nila. O, di ba? Bakit kasi ayaw nilang sampahan ng kaso yung mga binabanggit nila? Kung tutusin, kung may ebidensya ka, napakadali magpunta ng korte, sampahan mo ng kaso kung sino dapat. Sampahan, halang naman wala silang pera pang acceptance fee. Correct. Pambayan, pamasahe, pagpunta sa korte, halangan naman wala silang pera. Kung may ebidensya sila kay Martin o kay Amena, sampahan nila ng kaso. Tapos ang usapan. Ang problema, palirista, ang problema, laway lang kasi ang kanilang ebidensya, laway. Ayun na nga di ba? Hindi nila masampahan kasi nga wala silang ebidensya. Puro laway lang. Ganun lang kasimple yun. Tingnan mo nga sa Amena. Yung mukha niya, Amena, ang amo-amo, ikumpara mo sa mukha nila, nahalata naman talagang hindi mo pagkakatiwalaan. O, di ba? Tama. Tama yun. Talo si Aya, wala pa si Aya. Tama. I-release ko yan.
Sige na, ano, basa Basa mo na yung comment, basa mo yung comment. Sige, kasi malapit na tayo. Last 6 minutes eh. Oo. Sige. Sige Lexi, buton mo na yan, si Ate Nindita. Basa. Ito to, kasuhan ang ospital, sabi ni MJGM. Dapat daw po kasuhan yung ospital, tinutukoy niya yung PNP, General Hospital, no? Kay Xavier Canoneo, no? Pa-shoutout po sa mga DDS na spoon feeding sa gobyerno. Shoutout po sa inyo. Diyan pre, ito. Ito, sabi kay ni- Jenchoy. Jenchoy. Basta ako, no doubt na maganda ginagawa ng Pangulo natin kasi proven na yan sa tagal niyang naging gobernador sa amin sa Ilocos. Kaya naniniwala ako na mas uunlad ang Pilipinas pag walang DDS na hadlang. Tama ba yun, panelista? Pag wala doon DDS na Oo. Ito, sabi ni Paulo Mendoza, watching you guys from New York City. Wow. I love watching you on Wednesday. Great news on current issues. Salamat thank you. po, salamat. Sabi ni Luz Biminda, Yvette Eldamar Aguilar. Yan. Walang pinapalagpas na di mapanood inyong trio. Ang gwapito. Salamat po, salamat Next. ha, salamat. MJ Sales, no, lahat na lang ay sinisisi kay Pangulong Marcos. Wala na silang ibang bukang bibig, kundi Marcos. Ayan tuloy, mga nakarma, lahat ng DDSHIT. Weekly Ito, na pa yan. Ryan Enicose. Si Ryan Enicose, sabi niya, shoutout po sa mga nagdaang opisyal dyan po, inabot pa lang talaga ng 5 dekada bago na rehabilitate ulit. Aguy, pastilan. Ito atay sa nabutat na botas Fishport. Sinasabi Oo. niya. Sabi ni Jane Ramos, sayang nga po kung sana sa Sunday andito pa ang presidente, talagang pupunta ako para makita man ang mahal na presidente. Sa Singapore siguro siya. So, parang ano lang yan, 3 days na natin. Oo. 3 days Sabi lang. ni Yuki de los Reyes, tama po, sobra pang babastos at nila na maglalakad. Nabasa na to kanina. Ito mga testimonials, banggitin natin. Lanor Ranay, ang ganda na ng Nabotas Fishport. Ngayon, di tulad dati, maputik. Nasubukan ko na rin mamili dyan. Mura kasi ang isda dyan. Bulungan nga. Paano ba yung bulungan, sir? Paano ba yung sistema ng bulungan? Kung sino yung pinakamalaking Parang Kasi bidding. lahat ng katabi mo dyan, bibili. Hindi mo pwede sabihin yung presyo mo. Tatapatan ng kabila. So, kaya sabi ko, 2.5, isang palyera. Oo. So, ipupulo ko lang yun sa nagbebenta. O ngayon, kung sino yung pinakamalaki, doon ibibigay ng ako yun. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap.
Sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay buhay.